kamusta ka right after the fight and all? Kamusta yung pakiramdam mo ngayon? May masakit pa ba sa'yo or anything? Yung right after the fight, masakit talaga. Pero ngayon, okay naman na meron lang akong nakaramdaman mga maliliit na ugat na pag bigla akong gumalaw, masakit. Actually, may neck brace ako, tinanggal ko lang kasi it's uncomfortable sa akin. So, ano yung steps to recovery mo? Meron namang may pinapainom sa'yo or may kailangan ka bang recover? Hindi naman. Nung first week meron, like 7 days straight na, hindi ko alam yun, basta tablet. Tapos 14 days na no training. Right after the fight, 14 days na no training and 2 months na no competition. Sabi ng doktor ng One Championship. So medyo natatagalan yung trilogy. Joshua, since 2 months kang hindi po pwedeng mag-compete, do you have any timetable kung kailan ka actually makakabalik sa training and if you have a next fight in mind? Next week, I will be going back to training, light training lang. Tapos 2 months, siyempre maghihintay tayo. Then, gusto yung trilogy ngayong year din. And sana nga dito sa Pilipinas nangyari yung trilogy. Josh, paano tayo parang yung push na na dito mangyari? Tingin natin malaking bagay na nakuha natin yung belt para mangyari. Tingin ko, yun nga, sabi ko, everything happens for a reason. Kahit na hindi naman natin gusto yung pagpapanalo, in a way na nanalo tayo. Pero may plan si God and I think isa na yung ngayon na bumalik yung One Championship dito sa Pilipinas. Not just for me, but for all the fans, mga kababayan natin, and yung mga kapwa nating fellow Filipino fighters na matagal nang walang laban. Sobrang interesting din nung naging relationship niyo na ito ni Jarred Brooks kasi parang right after nung laban nakita natin nag-breakfast kayo. Pwede mo bang i-share kung ano yung napag-usapan niyo doon? Ayun, habang kumakain ako nagkita kami and then ayun, inakap niya ako agad and he said na iyak to, sabi ko sa isip ko to, sumiyak nga. Tapos yun, doon ko talaga nakita yung real na Jarred Brooks. People see him as a showman na talagang he just needs to do that. And para noon sa akin, pag ginagawa niya yun, hindi ko iniisip na disadvantage sa akin na may pressure. It's advantage kasi mas mabebenta pa yung laban. So, for me, doon ko nakita yung other side ni Jarred Brooks. Sabi ko nga sa mga interviews ko, hindi ko nakita yung doon ko nakita yung talagang real na Jarred Brooks. Hindi kami nag-usap sa laban, sa trilogy, gano'n. So, we talk about kung ano yung buhay niya sa US, gano'n, yung training niya, mga gano'n. Tapos, yeah. Joshua, na-mention si Brooks. Of course, na-mention mo din yung trilogy. Does this mean na yung next fighter in mind mo, no one else, Jarred Brooks talaga yung gusto mo makalaban in the future? Si Jarred talaga. Kasi for me, it's unfinished business. And wala talaga. Hindi ko naisip si Bokang. After Jarred Brooks, siguro, sa laban niyo, possible na laban niyo, ano bang aim mo? Knockout? Submission? Finish? For me, yung hindi natuloy na game plan dito, yun yung kumbaga dadagdagan na lang namin. I don't aim for a knockout. Kung merong opportunity, I will do it. But yun nga, dapat every round nakikita na mas advantage tayo in every position na kung saan man mapunta yung laban. Joshua, other than you, of course, madami rin tayong mga Filipino fighters na One Championship na paangat din ang paangat. So, ano lang thoughts mo sa progression ng mga Filipino fighters natin sa MMA scene? Dito mo makikita na Filipinos
more made to fight. Na, dito talaga magpo-progress yung mga Filipinos. I think there's a lot na makaka-sparring mo, natural na malakas to, natural na mabilis. Filipinos of their sa sarili nilang genetics. Yun yung na-observe ko kasi I train with different athletes naman. So yun yung na-observe ko, and dito talaga mag-excel yung Filipino athletes sa world of mixed martial arts. After po nung nangyari pong injury, ano po yung na-feel niyo po kay Jarrell Brooks after that incident? Like what I've said, doon ko nakita yung after the laban. Kasi talagang semi-unconscious ako sa pagkatapos nun. Tapos yung parang gumising lang sa akin yung first na suntok niya, kaya nakapag-cover ako. So yun, and hindi ko pa alam na talagang nanalo ko until na nasa ambulance ako na sinabi ko earlier na nanalo tayo via disqualification. So yun, hindi naman niya sinasadya. He's a natural wrestler, nasa instinct niya, pero alam niya yung rules. Pero nung sinireview niya daw yung laban na on the way siya sa hotel, parang hindi ko intention yun, sinasabi sa sarili niya, hindi ko intention na gawin yun. Physical yun sa laban. Since we're on the topic of Jared, would you rank him as one of your best opponents that you've had in your career? Itong masasabi ko, in this training camp, ito talaga yung best na training camp ko dahil sa kanya. And he made me a better athlete, better MMA fighter. Sa lahat na, physically, spiritually, emotionally, mentally. Kasi masasabi ko, siya yung the best na nakaharap ko in my entire career. Thank you, Joe. Thank you.